Hello guys, welcome back to my channel. How are you today? Please stick with me until the end of my video because today, kakaiba po ang video ko na ito. It pertains about reality in life, especially in social media. Content creator ka ba? So, this video is for you. The question is, totoo ba nakikita ka ng pera sa social media? Please comment down below. Sigurado ako na ang iba sa inyo ay magko-comment na I belong to negative side of content creator. Okay lang, it's reality. Kapag small content creator ka at di ka naman kilala, luluha ka muna ng bato bago ka kumita ng pera. Here's why. Marami ang Facebook users nowadays at kung gusto mong kumita, gagawa ka ng Facebook page mo. Sa Facebook, may mga requirements si Meta. Para ma-monetize ang Facebook page mo, kailangan mo ma-reach ang 5,000 followers and 10,000 views. Kung baguhan ka at hindi ka naman sikat na personalidad, Google ka ng panahon, oras, araw, buwan, at maging taon bago ma-reach ang 5,000 followers. At kung hindi naman kagandaan ang mga reels at mga post mo, it takes times, araw, buwan, at maging taon para ma-achieve mo ang 10,000 views. Ang mga reels mo ay may mga requirements para eligible for monetization. As you can see, may mga babaeng nagla-live na patago, halos ipagbuyang-yangan ang kaluluwa para magkaroon ng maraming views at followers. May mga babaeng gumagawa ng ganito. Sa mga post naman, kung gusto mong maraming ma-reach ang content mo, kailangan mong i-boast ang post mo. At ito po ay may bayad. Yes, may bayad po. Mahirap po, di ba? Di ka ba kumita, pinagkakitaan ka pa. Sa TikTok naman, di ka kikita kung post ka lang ng post. Si TikTok ang kikita sa'yo. Kung gusto mong kumita, magpo-post ka ng mga product through affiliation at may requirements si TikTok. Kailangan mong ma-reach ang 1,000 followers. Minsan lagpas ka na sa 1,000 followers, di ka pa eligible for monetization. At wala ka pang yellow basket. So, ang choice mo is to earn through link or commission basis. At kung gusto mo itong marami ma-reach ang mga post mo, kailangan mo ring magbayad. Hirap po, di ba? Di ka pa kumikita, pinagkakitaan ka pa. May mga apps din naman na may mga nagla-livestream at karamihan dito ay kababaihan. Pag maganda, sexy at may magandang personalidad ka, mabenta ka. Subalit mas malaki ang kita ng mga handler nito at marami ring requirements. Karamihan sa mga babae ay malaki ang kita through request ng mga client or viewers. Kung gusto nilang pakita either top or bottom, kagigiliwan kanila at ito naman ang inaabangan ng mga foreigner na member din ng apps na ito. Ang mga lalaki ang pinagkakakitaan at ang mga babae naman ang kumikita. May mahirap na bagay naman sa mga members at yun ay tinatawag nilang recharge. Minsan mas malaki pa ang recharge kaysa kinita mo. May mga apps din naman na talagang legit at talagang passive ang income mo rito. Yun nga lang, kailangan mo ng technical know-how upang i-hire ka nila at marami ding requirements. Kailangan mong gumawa ng portfolio at ito ay submit at depende sa kanila kung approve ka o hindi. At kung naka-in ka naman sa kanila, may higpit naman ang competition sa kapwa mo editor or designer. At karamihan foreigners ang mga client mo rito. At kung medyo minalas ka, reject ang mga gawa mo. Talagang passive ang income mo dito at kailangan pagbutihan mo ang mga gawa mo. Kailangan mong gumugol ng panahon at oras sa computer or laptop. Pwede ka rin gumamit ng mga cellphone. May mga apps na kailangan mo i-download at gamitin para pang-edit o paggawa ng video.
Magbabayad ka po through subscription at it's your choice kung magkano. O diba? Di ka pa kumikita, pinagkakitaan ka pa. Pero worth naman ito pag nag-succeed ka at kumikita ka na. Sa YouTube naman, passive naman ang income mo rito. May mga requirements din sa YouTube na kailangan mong ma-reach. Kailangan mo ng 1,000 subscriber at 5,000 minute view. Kung baguhan ka at small content creator ka, Google ka ng oras, panahon, or taon para ma-reach mo ang ganitong requirements for monetization. Pero ngayon, pwede na yata ang 500 subscriber, pwede na ang ma-monetize ang channel mo. Kung sikat ka, katulad ng mga artista, mabilis ang pag-angat mo at monetization dahil dati na silang kilala at marami kaagad ng mga subscriber. Pero kung small content creator ka, lalo na di ka namang pinapanood ng mga content mo, maiiwang sa isang sulok na luhaan. Pwede ka rin namang makipag-collab or sub-to-sub. Marami din namang group ang gumagawa ng ganun at kailangan mong mag-join sa kanila. Subalit, karaniwan sa mga ito ay nawawala rin. Hindi tulad kung organic ang subscriber mo, di mawawala ito sa iyo. May mga nag-offer ng subscription at views, subalit ito'y may kapalit na halaga at hindi ka nakakasiguro sa mga ito. Maaaring ito scam. Kung hindi naman, mawawala rin ito sa iyo. O hirap, diba? Di ka pa kumikita, pinagkakakitaan ka pa. So, ang dapat mong gawin, pagbutihan mong gumawa ng content na makikinabang ang mga viewers mo, be consistent sa pag-upload ng mga video mo. Pag nagustuhan ng viewers mo at may nakita sila sa mga content mo, automatic na mag-subscribe sila sa iyo. Dear viewers, please comment down below. Ikaw ba ay kasama sa mga negative content creator or positive content creator? Please like, subscribe, and watch another episode of my video for more commentation. Thank you for watching and God bless us. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and hit the notification bell so that you are updated to my next video.